umaga po sa lahat ng aking mga minamahal na subscriber, brother and sister, at sa lahat ng aking mga viewer, followers. Bumabati po ko sa inyo ng isang maliwalas po na umaga sa inyong lahat. Biyahe na naman po si Mr. Kalikasan. Ang location ko po ngayon, to be exact, Tala Hospital po. Ito po yung Tala Hospital. Dito po ko ngayon. Malapit lang po sa amin itong Rodriguez General Hospital. Pwedeng lakarin po. Andito nga po ko ngayon, oh. Yan po. Yan. Pakita ko po sa inyo. Yan. Dito na po ko sa loob ng Tala. Ito parang kay Tala. Ito. Yan. Ang daming tao rito, mga brother and sister. Caloocan pa rin ito. North Caloocan. Hello po sa lahat ng ating taga-subaybay. Dito po ako ngayon sa may location ng Caloocan. Yung aming pupuntahan po, sako pa rin ng Caloocan, medyo malapit-lapit lang siya. Sabi ko, sige, magbablog ako habang nasa biyahe para magkwentuhan po tayo, karagdagang impormasyon, para lalo po tayong matuto para tayo, paano tayo magmalasakit at magpahalaga sa ating inang kalikasan. Binabati ko nga pala, una sa lahat, yung butihin po naming mayor dito, si Mayor Along Malapitan, at saka si Vice Mayor Karina T, at sa lahat po ng bumubuo ng City Councilor ng Bayan ng Caloocan. Magandang umaga po sa inyong lahat na namiminuno po dito sa aming magandang syudad, Caloocan City. Lalo na pala kay Konsihal Win Abil. Konsyal, good morning sa'yo. Mabait po na konsyal yan at batang-bata pa. Dito po ngayon sa Caloocan. Yan po, daming tao dito. Ang dami pong negosyo dito, mga brother and sister. Yan o. Yan, dami nagtitinda rito. Yan o. Yan, ayan po, gulay po. Yan. Kaya pala, habang nasa biyahe ako mga brother and sister, habang pinapakita ko po sa inyo yung aming dadaanan na sako po ng Caloocan, to be exact po, dito ako sa halos, ano po ito, halos yung Tumbukid area po, binubuo ito po ng Bagong Silang. Napakalaki pong barangay nito. Karagdagang kaalaman po, itong Bagong Silang, ito po yung pinakamalaking population ng buong barangay sa buong Pilipinas. Milyon po ang population dito, mga brother and sister. Ay, ang pagkakabalita ko, parang hati na ata ito, gagawin ng parang 2 o 3 barangay itong barangay Bagong Silang. Napakalaki po ito, dami pong tao rito, mga brother and sister. Karagdagang kaalaman po. Shoutout nga pala, bago po tayo magpintuan, umpisa, sa aking mga minahal na subscriber. Hindi ko man po kayo isa-isang mabanggit, ma-shoutout, mabati. Sa iba po kasi hindi ko na rin natandaan. Shoutout kay Ma'am Rose Pasay ng Maryland, USA. Ma'am, kumusta na po kayo? Ingat po kayo lagi dyan. Si Ma'am Raquel Nakamura, ma'am, salamat sa walang sawang pagtangkili, pagsubaybay sa munting channel ni Mr. Kalikasan. Arnold Sigura, Edward Manyalak, Isabilo Jungko, Obin De La Rosa Ben, shoutout sa iyo, kumusta kayo dyan? At sa mga Gasilis family at Misa family ng Aray at Pampanga, mga taga-subaybay ko po yan, mga subscriber ko, kamusta po kayo? Ito na po, tapat po kami na, ang laki po ritong lugar na ito, yung ano po, yun o, yung Glorieta. Kung may mga event po rito sa North Caloocan, lalo dito po sa Bukid area, dyan po ginaganap, napakalawak po niyan. Ay baka gagawin ng aircon yung ano nila dyan, sports complex, oh, yun o. Malaki po yan, mga brother and sister. Pwede rin mag-jogging dyan sa lugar na yan. Ito po yung Tala. Historical din po ito. Kasi nung panahon ng hapon pa ito, inilagay na po itong Tala dito. Kaya medyo ano po ito, makasama sa history. Ito nga pala yung aking ikikwento sa inyo, mga brother and sister. I-share ko po sa inyo, napapanahon ito, na pagkatapos po nating kinaharap yung matinding init po nung nakaraang summer, nakaraang El Nino, ang kapalit na naman po nito yung matindi naman pong ulan at siyempre yung pagbaha. Gusto ko pong i-share sa inyo, mga brother and sister, siguro may tatanong nyo na wala na bang paraan para matigil itong matinding summer, matinding init.
at ng matinding ulan na itong kaharapin po natin itong tag-ulan ito, matinding ulan naman po at ang panito pinakamatindi yung mga baha na maranasan natin. Siguro may tatanong yung mga brother and sister, Mr. Kaligasan, wala na bang paraan para mapigil yan? Wala, sa malungkot po na katotohanan, wala na po. Ayan po ang bunga nung climate change natin, yung global warming. Hindi mo na po mapigil yan. Nga lang, pwede namang pahinain. May mga solusyon naman yan para kita paano yung baha, yung matinding init ay mapaglabanan po natin. Lalo na ngayon, kita mo yung mga nakaraang araw, lalo na po pala doon sa probinsya namin. Nagtataka yung mga kababayan ko ron, mga kababaryo ko, sa buong buhay nila. At totoo naman yun ganito na edad ko, mula pagkabataan doon ako, hindi po ba bumaha doon sa lugar namin ng ganon. Pero nung minsan, wala pong bagyo, grabe pong baha doon, halos po yung buong highway doon, parang dagat po siya. Ngayon lang po nangyari yun, mga brothers. Bakit nagkaganon? Sa mga taong nakakaintindi, common na po yun gawa nung dalangan ng climate change. Na wala na yung sumasanggang mga puno, tubig, bumabaw na yung mga ilog na pwedeng takbuhan ng mga tubig. Kaya ang kapag malakas po ang volume ng ulan, pupunta talaga doon sa mababaw na lugar, lalo na sa kalsada. Kaya napakalungkot na pangyayari, mga brother and sister. Ganun na lang ba ang gagawin natin? Ano ba pwede nating iambag? Ito nga pala, i-share ko sa inyo. May iba iambag ba tayo? Mayroon po. Napakalaki po bilang individual, bilang tao, bilang mamamayan ng ating bansa. Napakalaki pong magagawa natin. Ano po yun? Una nga, lagi kong binabanggit na magtanim po tayo ng puno. O kung kaya nga, paulit-ulit po ako, mga brother and sister, sana nawaan nyo na lang ako. Bakit paulit-ulit na lang ako nagpapaalala? Sa ganung bagay po kasi, nakakapagpaabot tayo ng mga tamang impormasyon. Sa ganung bagay, nakakatulong tayo para kahit paano, mabawasan yung sobrang init na naranasan natin tuwing summer at sobrang ulan naman kapag tag-ulan. Magtanim po tayo ng puno. Kapag doon po sa lugar nyo, bakuran nyo, tapat ng bahay, ay may bakanti pang kahit paano, kapirasong lupa na pwede nyo tamnan. Tamnan nyo po, mga brother and sister. Ang laking ambag po sa atin yan, yung mga puno. Lalo yung mga taga-probinsya, at yan po sa probinsya, napakalawak po ng lupa dyan. Magtanim po kayo, mas maganda kung maitanim nyo prutas. Kasi dalawa pa kinabang nyo, may lilim na kayo, may prutas pa kayong aanihin pag taga-season ng prutas na itinanim nyo. Anong maganda pong siguro, tatanungin nyo ulit ako, Mr. Kalikasan, ano bang magandang itanim kong prutas? I-suggest ko po sa inyo, napakabilis. Avocado po, napakabilis, 5 years lang po. Mumunga pag magandang lupa, 5 years lang namumunga na po avocado. Ano pa? Yang mangga, yang kalmito. Yan ang mga magaganda pong puno, malalabong po yan. May bunga na kayo, may prutas pa kayo. Guyabano, basta lahat po ng prutas kung anong kursunada nyo. At dyan sa lugar nyo, sa probinsya nyo, sa bayan nyo, kung ano ang magandang puno dyan na madaling tumubo, bagay dyan sa lupa ninyo, yan po itanim nyo, mga brother and sister. At kung gusto nyo naman, yung mga punong lumalaki talaga, ang advice ko po sa inyo, ang maganda po itanim, nara, mahogany, yung ipil, yung paper tree, marami kayong choices na pwede itanim. Simpleng bagay po yun kung ginawa ba natin yon. Hindi po, laking ambag po yun sa inang kalikasan. Hindi lang para sa sarili natin, nakatulong pa tayo sa ating kapwa. Ang dulot po ng marami tayong tanim na halaman, lalo na pong puno, napakalaking bagay po sa atin yan. Na una, yung lilim, yung kapag tag-init. Kayo, karanasan nyo siguro kapag may puno, doon kasi lalo ng puno, hindi mo maramdaman talaga yung init. At iba po pag nakapunta ka doon sa maraming puno, parang iba ang paghinga mo kasi yung maraming puno kasi sagana po sila sa oxygen. Kasi yan po ang nilalabas nila, yan naman kailangan natin. Ang ina-absorb naman nila, yung gamit nila, pag-proseso doon sa kanila, yung carbon dioxide naman, na hindi natin kailangan, nabanta sa atin. Yun naman ang ina-absorb nila, mga puno. Yan po ang kalagahan ng nagtatanim tayo ng puno. Ano pa? Pangsangga sa hangin.
mga brother and sister. Ang laking bagay po yan na marami tayong puno. Kasi pag malakas ang hangin, may bagyo, pag tama dun sa kuwan, sa mga puno, yung lakas ng hangin, baga sa kuwan, nabawasan na po, nabasag na siya. Ay, ang totoo mga brothers, ito, karagdagang kalaman, ano? Itong lugar natin, Central Luzon, lalo na po itong NCR. Kapag wala po dyan yung ano, yung mountain range ng Sierra Madre, yung malaking gubat dyan na nakasasangga sa atin, lalo na po dito sa NCR hanggang Central Luzon, Southern Luzon, ang laking bagay po yan sa lugar natin kasi kapag dyan po namuo ang bagyo, galing ng Pacific Ocean, tapos ang sentro ay dyan along Nueva Vizcaya, Quezon, Cagayan, dyan manggagaling po yung bagyo. At wala po yung ano, yung Sierra Madre Mountain Range, yung kagubatan po ng Sierra Madre. Laging kawawa po yung CR. Salong-salo natin yung lakas ng hangin at bagyo. Kaya ang laking bagay po yan sa atin, yung mountain range ng kagubatan po ng Sierra Madre. Kaya pangalagaan po natin, malasakitan po natin, lalo yung mga taga-pan po, taga Sierra Madre, taga Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, hanggang dito po sa may Quezon, mga tinggalan na yan. Alagaan nyo po yan, pag malasakitan nyo po yung gubat natin dyan para at least marami po kayo natutulungan. Ano pa, yung pag ano ng baha, kasi pag may puno po, yung tubig, yung ulan, inaabsorb po yan ng ano, ng mga halaman, lalo puno. Kaya yung ulan, yung tubig, nababawasan siya. Hindi yung halimbawa wala talagang puno sa isang lugar, yung buhos ng ulan, ang tapon talaga nun doon sa pinakamababang lugar, lalo siyempre sa dagat. Ay ang masama nun, mga brothers and sisters, yung level po kasi ng dagat natin, karagdagang kalaman ulit, tumaas na rin gawa ng mga natutunaw niya yelo sa North Pole at saka sa South Pole. Oo, kaya tumataas na po na rin yung level ng tubig. Ay tulad yan, wala nang humarang doon sa ulan, wala nang nag-absorb doon sa mga baha. Ang tagpo nun sa dagat, lalong tataas ngayon siyempre ang level ng dagat. Ay paano kung high tide? Yun po naging problema doon sa probinsya namin. Nung isang araw lang. Ay palibasa, sobrang lakas ng ulan. Nagkataon pa mga brother and sister, high tide. Sumalubong. Bumalik yung ulan bumalik yung tubig sa ano, sa mga palayan, sa highway. Yan po ang mga nakakatakot po na napangyayari. At ito pa nga pala, mga brother and sister, paalala ko po doon sa aking mga subscriber, doon sa aking mga viewer, sa mga minamahal kong mga kababayan, kapwa ko mga Pilipino. Kung yung lugar nyo po, halimbawa yung bahay nyo po, andyan po kayo sa lugar ng ano, sa lugar po ng mababang lugar, sa tingin nyo bahain, kaya medyo kapag may bagyo po at medyo malakas ang ulan, maging alerto po kayo. Kung in-advise po ng gobyerno na lumikas po kayo, lumikas po kaagad kayo para hindi po maging hulian lahat. Kasi ang baha po, ang ulan, mahirap pong i-predict yan kung gaano sa kalakas, gaano sa katagal. Wala pong nakakalam yan kung ilang oras tatagal. Ay lalo po sa gabi, sarap ng tulog-tulog po natin, nakamalay na pala tayo, lumulutang na yung higaan natin sa tubig. May mga ganun pong pangyayari. Kaya doon sa mga kabayan ko, maalala lang po, kung yung sa tingin nyo, yung lugar nyo ay medyo inaabot ng baha, maging alirito po kayo, lalo pag may bagyo. At doon po sa may mga bahay din na lalo yung lugar nyo ay landslide prone area, lalo po kayo mag-iingat. Kamusta po nga pala yung aking tagapanood dyan sa ibang bansa na ibilin, pagtulingan. Ingat kayo lagi dyan. Huwag niyong pabayaan sarili nyo. Tuloy lang, hanap buhay. Shoutout pala sa aking mga subscriber sa yung taga San Manuel, Tarlac, Lanat, Miharis family, Valiente family, Mitsayap, Cotabato, Mindanao. Shoutout kayo, mag-ingat po kayo lagi dyan. Alam ko po medyo binabaha din kayo dyan yan nyo po, pag medyo maganda na po ako, medyo makaluwag na si Mr. Kalaykasan at kumikita na tayo dito sa ating YouTube channel, baka sakaling makasaglit po ako dyan at makatulong din ako sa inyo. Ito po yung purpose ko pala mga brothers, ang dagang ano po, gusto ko i-share sa inyo mga brothers. Itong pagbablog ko,
maraming maraming purpose. Una, para makashare ako ng karagdagang kaalaman. Pangalawa, siyempre, aminin ko sa inyo, siyempre kailangan din natin kung halimbawa kumikita na tayo. Itong kikitain ko po rito, tutulong ko rin po sa aking kapwa sa pagmamalasakit dun sa inang kalikasan. Marami pa akong plano. So po siguro makikita nyo naman sa aking mga subscribers, sumusupport sa akin. Kapag kumikita na po itong ating YouTube channel, makita nyo po lahat, may mga project po tayo na pinapangarap po na bibili tayo ng lupa, magtanim tayo ng mga puno, magkakaroon tayo ng ng nursery. Yan. Para may may mapupuntahan tayo forest. Yan. Dito na po kami nag-shortcut lang kami, sinara kasi ng kuwan. Baka mayroon po gagawin kuwan. Yan po, dito na po kami. Ito na po yung lugar ng malapit na po kami sa Nudados. Papasok na po kami ng Brixtonville, Caloocan. Yan. At syempre, pangatlo, kung sakasakali man hindi tayo loobin na kumita itong ating YouTube channel, yung nakapag-share po ako sa inyo ng mga tamang impormasyon, paano tayo magpahalaga, magmalasakit sa inang kalikasan, malaking bagay na po yun. At syempre, pag dumating siguro yung oras na kahit paano mag-monetize na rin tayo, siyempre masaya po tayo. Marami po tayong probinsyang mapuntahan, magagandang lugar. Sa ngayon talaga, hindi gustuhin ko man mga brother and sister. Wala pa talaga akong kakayahan, siyempre napakagastos. Punta tayo sa mga probinsya. Sana po maunawaan nyo. Kung minsan nga po yung mga ginagawa kong vlog, parang kumo na lang. Minsan tulad dito sa pagbabiyahe. Kasi po sa totoo, ngayon ko na-realize, magastos din pala mga brother and sister. Hindi ka na pwede talagang mag-vlog na hindi ka rin gagastos. Sa bagay, natural naman yun. Kailangan yun. May mga magaganda sana ko i-content, kailangan ng oras at siyempre kailangan ng gastos. Kaya minsan hindi namin nagagawa. Kaya ito na lang, sa biyahe, sinasabay-sabay ko na lang para mayroon po tayong content. At siyempre, pangatlo, dumating man ng time na dito sa mundo, wala kasi forever dito Tumanda na tayo at mawala na tayo sa daigdig. Yung mga huling henerasyon, lalo na yung mga apo ko, mga susunod na saling lahi natin, makikita nila na si lolo pala at maganda pala ang purpose niya, nagbablog siya para maintindihan natin. Siguro minsan naisip nyo rin mga brother and sister ko, yung ating mga content, lalo na yung mga kabataan, parang pag napapanood nila, siyempre boring, parang wala namang kwan. Pero kung iisipin natin mabuti, pag-aralan natin mga brother and sister, malaking bagay po pag naintindihan po natin yung ginagawa ko mga content. Ito nga pala po mga brother and sister, abangan nyo, mayroon akong project na gagawin. Pinapadesign ko lang yung aking tinatawag na dam site tourism. Soon, kapag pininisend ko na po yun, makikita nyo, ibablog ko rin na ayun po yung dam site na pwede kang mamasyal. Design ko po yun, baka yan na po yung solusyon natin sa basura. Abangan nyo po yun mga brother and sister, para makita nyo. Nandito na po kami, papasok na po kami ng Brixtonville. Yan po, Brixtonville. Dito na po kami. Caloocan pa rin to brother and sister. Ito pag dinire-diretso mo pala ito, labas po dito, may kawayan, pwede po tumaan dito. Yan po, malawag din dito ang kalye mga brother and sister. Caloocan City, to be exact, Brixtonville subdivision. Sige po, putulin ko muna ha. Yung mababa na rin ang ating content. Mamaya kung may pagkakataon po doon sa lugar na pupunta namin, pwedeng mag-vlog ako doon para may isa pa tayong content. Papaalam po muna ako sa inyo mga brother and sister. Mag-ingat po kayo lagi at walang sawang nagpapaalala si Mr. Kalikasan. Pangalagaan natin, mahalin po natin at malasakitan natin yung inang kalikasan. At siyempre, magtanim po tayo ng puno. Babay na po! God bless!